Ayaw natin ang marumi ng putik. Pero papaano kung sa kakaibang klase ng putik ang inyong bayan pwede pala yumaman? Dito sa munisipyo ng Paracelis sa Mountain Province, may masukal na barangay na pinaniniwalaang mahiwaga. Binabantayan daw ng mga Diyos ng kagubatan at ang nakamamangha rito, ang kanilang putik, bumubula. At kapag sinindihan, lumiliyab. May mga nagbabantay doon, mga enkantada, yung mga yaman nila, yung binabantayan. Sa isang liblib na lugar sa Paracelis Mountain Province, may kumunoy ng putik na bumubula, nagliliyab. Agaw atensyon ang 5 maliliit na butas na bumubula ang putik. Ang pinakamalakas ang pagbula sa umbok na ito ng lupa na ang hugis malabulkan. Pinangalanan nila itong mabarubot, hango sa bumubulwak nitong tunog. Ang lugar na ito itinuturing na sagrado ng mga katutubo. We call this puldot at ginaganon ito dito sa foot ilagay. At may sasabihin na kayong tagabantay, huwag kayo maisturbo, huwag kayo magalit. Kaya dapat you pay respect to them. Ang kapitan mismo ng barangay na si Kapitan Peter Wasigan, matapos daw niyang hindi sundin ang nakaugaliang ritual sa mabarukbot, minalas siya. Ang ginawa namin doon, parang kaming bata na naglalaro doon, tinutusok namin lang kung anong kalalim yung abot doon. Biglang nagsakit yung ulo ko, katawan ko. Para kontrahin ito, kinabukasan, kinailangan niyang mag-alay ng manok. Para mabayaran yung ginawa namin na mali doon. Naniniwala kami na may nagbabantay na hindi nakikita doon. Mas nagiging misteryoso ang mabarukbot dahil sa kadikit nitong kwentong bayan. Ang engkantada na tigapagbantay daw ng lugar na si Pinading, meron ditong binabantayan na isang buong nayon na lumubog daw sa putik na ito. Isa itong sunken village. There was thunder, there was lightning, it began to rain. That place sunk down. Makalipas ang ilang taon, doon na raw nila napansing unti-unting tumubo ang tila maliliit na bulkan sa paligid na bumubulwak at lumiliyab ang putik. Ang estudyanteng si Jekshan siyang nag-message sa amin tungkol sa mga bumubulang putik. Yung una po, sa tingin ko, isa itong active volcano. Pero nung hinawakan ko, bakit hindi naman mainit? Naisip-isip ko na baka talagang may legend siya. 1997 daw, nung muling nadiskubre ng isang chemistry teacher ang mabarukbot. Dito na raw natuklasan na ang lupa o putik dito may natural gas. Ang gusto niya, ipaalam sana kung maaaring ma-harness yan na source of methane gas para sa nearest community. Estudyante pa raw noon si Alma nung nakasama siya sa mabarukbot nung dekada 90. Ngayon, science teacher na siya. Because gas can diffuse. Malaki yung height niya, parang mga 5 feet tall. Tapos pag sinisindihan ng mga kasama naming mga estudyante noon, talagang bumubulaga yung apoy. Nitong linggo, muling bumalik sina Ma'am Alma roon. Pagdating sa bukana ng sityo, nagtusok muna sila ng halaman para testingin kung lumiliyab nga ang bula. Nagsindi sila ng tuyong dahon na nung itinapat sa bumubulwak na putik, lalo itong lumiyab. Sinubukan din nilang ipunin ang methane gas gamit ang funnel na gawa sa karton. Lalagyan siya ng tape para sure na walang mag-i-escape na gas hanggang sa mapuno. Makalipas lang ang 15 minuto, ang plastic lumobo. So, susubukan natin kung makakagawa ito ng apoy. I-connect natin yun parang sa LPG lang. At sinindihan. Yan. Ay, mas maganda. Continuous siya.
makontrol ang apoy, marahang piniga-piga ang plastic. So, ito na yung itlog na naluto natin kanina mula dun sa na-collect na gas. Luto. O yan. Yan na siya. Ayon sa tourism officer ng munisipyo ng Paracelis, taong 2002 nung binuksan daw nila sa publiko ang Mabarukbot bilang tourist site. Pero dahil sa layo ng lugar, wala raw gaanong pumunta. Because LGU gusto nilang i-protect yung area, we requested it as Mabarukbot, Bubbling Mud as an ecotourism destination. Minsan na rin daw pinag-aralan ng Department of Energy ang lugar at dito nila nakumpirma na merong methane o natural gas na narito. Ang natural gas pwedeng gamiting LPG panluto. Samantala, kumuha ang aming team ng sample ng putik mula sa Mabarukbot at ipinacheck ito sa mga eksperto para malaman ang komposisyon nito. Makakatulong din sa amin yon kasi meron na kaming libreng gas at saka maraming tao na matutulungan. Kaming makinabang na taga dito sa Barangay Bantay. Kung mapapatunayang maraming deposito ng natural gas sa lugar, malaking tulong ito para sa ating bansa. Maaari kasi itong maging supplier ng natural gas katulad ng nakukuha sa Malampaya Gas Field sa Palawan, kung saan ang nakukuhang gas ginagamit sa mga power plant o hindi kaya bilang langis. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring kumita ng 8 to 10 billion US dollars ang gobyerno mula sa proyektong ito. Sa tingin namin malaki. Ino-offer namin siya as area for exploration. International prices kasi yung magiging basis natin eh. Maganda ngayon ang presyo sa international market. Kaya medyo yung mga exploration companies nagsisimula na namang maging active. Ayon sa Energy Resource Development Bureau ng Department of Energy, base sa kanilang naunang pag-aaral noong 1995 sa Mabarukbot, positibo na merong methane gas ang mga mud volcano na maaring magamit ng komunidad bilang LPG o panluto. Gas lang yung nakikita natin doon. Pero kailangan pa rin aralin yun kung ano talaga yung resource na nandun sa ilalim niya. Yun nga lang, Hindi siya commercial quantity dahil nga kumakawala. Kumbaga yung supply noon, hindi naman yung madadagdagan through the years eh, mababawasan pa nga yun. Ang kinukonsider natin commercial is yung makakasupply sa buong bansa. Kamukha ng Malampaya, at least yun, talagang malakihan na. Ito kasi pang household use lang siya. gayunpaman, ititest daw nila ulit ito sa pamagitan ng mga sample na dala ng aming team para malaman kung may pagbabago mula sa nauna nila pagsusuri. Walang kaduda-duda. Napakayaman ng likas yaman ng Pilipinas. Akalain nyo, pati puti sa isang liblib na lugar, merong ibubuga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.